Every day, countless children face challenges that go unseen. Today, we share the story of one parentless child, James. He's only 14, but his journey is one of incredible strength, resilience, and hope. Prince James Ibagares, 14. Kurang ayaan og uyuan. Skuan. Bulag-bulagod. Nagkan ba? Nay? Ako papa nasa Davao. Then ako ding mama naraman sa Lugait pero nasa Macau ba pero wala siya sa kuha. Nasa sila yung pamilya. Grade 9. Usay ako yan usay. Pero usay kanang ugnan ko sulod usay noon. Kanang maglipog ko sa ubang subject. Then sa hindi ko concentrate kay kan tulugan kayo. Magkuhan ako papa padala man og si ma'am. Then tagan ko mga plite. Kanang kun ba taga Salvador ang mga tag si papa god. Ya. Kuan. Say mo pan magasto say. Pero ang kuan pagkaon ako makaon ka ba? Kuan nilitir mo na. Dala na kuan, dala na balon. Kung ang kuan, usay ra tugano ko niya usay. Pag mata ko kuan mag-andam ko daan. Andam pag sinina din. Iya din maligo. Then, ano din? Sana lakaw na din. Di na mong kaon. Layo gumay din, layo sa tanong. Balay, kaysa sa lahat. Kung sa yung pinagawa sa Ayun. Pala yung ganda yan. Cellphone. Lula ra din. Sayang, gitar-gitar ra say. You have me at hello. This is station Darrell. No problem with me. Get out of me. Nga, dugan na bata pa yung gustanan. 3 years old. Pong lolo. Nga, matay lolo rin. Taod-taod lang. Nag-goal. Magmahay. Sayang good ka na. Sugo kung apo ba. Okay. Di na ako matuman. Kundi, bisig laag. Dula. Meet James. His parents separated when he was just 3 years old, leaving him and his younger brother in the care of their grandfather. For years, their grandfather was their only source of love and guidance. It was during this dark time that James' teacher, Miss Lucero, stepped in. Seeing James's struggles, she decided to do more than just teach him in the classroom. She chose to become a guiding light in his life. Anili Lucero, grade 9, creative. Actually, malipay jud kay kung saan ko mo eskwela siya. Kanang, magod siya, magod siya nga bata. Maayo man gid siya sa klase. Ang problema lang gid niya ay ang absenteeism. Dayon, giatuan ko gid sila sa ilang balay. Kay, kanang, matingalaman ko kay usahay, eskwela, usahay dili. Pero actually, kada kasagara, di gid niya priority ang pag-eskwela. Akong makuanan mutong niadto ko sa ilang balay. So ang akong nakita dito paabot sa ilang balay. Parehara na sila kanang iyang mga kauban sa balay. Kanang parehara silang edad. Miss Lucero became a mother figure for James. She not only motivated him to go to school, but also supported him in practical ways, giving him money for his transportation, sharing her food, and ensuring he never felt alone. Pero naman ko'y kasyo ito gihatag kang Ma'am Yeng nga. Ma'am Yeng ka ng sige dugang ni diha sa iyang kuan. Ako din siya inapatawag dire nga una may mga pagkaon, naapil na ko siya. Okay.
Eskwela biya siya, wa siya kuan. Miss Lucero's compassion extended beyond her role as a teacher. With the help of the school principal, Mrs. Aying, she ensured James had the resources he needed to stay in school, providing not just money and food, but also emotional support. Dayon ako siyang gi-appeal sa kuan kanang naaman toy among practice para sa contest ba sa kuan kanang magkanta appeal siya niya kita yun ako nga na po siya talent may siya mo guitar may siya mo organ. Pre ana na may contest sa kanang music, no? Maayo magud kaayo siya sa mga musical instrument. Ang problema lang gid mo kay imbis mag-practice na di na mahagilap kay wala ni eskwela dayon. Music became James's escape, a way to express the emotions he couldn't put into words. It gave him a sense of peace and a glimpse of hope in his toughest moments. Medyo gyud na siya atong first quarter mo ba ni nag-goal ko kaya first quarter kay na siya bagsak kay sige ang absenteeism lagi ang problema. Absenteeism gyud. Nanglan mo siya tawagan, i-remind ang mga tao sa ilang balay akong gatawagan, iyang mga auntie, iyang koan, igsoon sa iyang papa, ako silang gatawagan kay aron mapukaw siya kay matag sayo. Sa ma-improve ang iyang kuan usa gid na home visitation, no? Nag-home visit ko dayon. Follow up gyud permanente as much as possible. Mo ba nang gidala ni nako sa diri kang ma'am Aying kay akong sa among principal kay para bitaw maistoryahan nga kanang basin nasumhan na siya sa ako ang advice. So ingon ko nga diri ka ba paistoryahan ta ka ni ma'am kay para ma-advisean ka for basin another na pud nga person kay sing mamati siya kay basig sumhan na siya sa ako first quarter pa mi nagkuyog. Ni imagine na for how many months na mi nagkuyog dayon. Na touch gud ko naluoy ko sa bata dayon gingnan din ako si Ma'am Yeng nga ma'am kanang ingna pud ko og wala na kay hatag sa iya kay ako pud mo hatag pud ko niya then akong ginastorya ang bata gina-encourage na ko siya nga magtarong yung kag eskwela kay aron mausab imo kinabuhi ay siya gikwintahan nga dapat 10 years ikan karon ha abogado na ka tanaw siya sa ako nga abogado. Kaya na nimo kay kung natay Ginoo may lisod kaya man nato. Ako na silang gina-appeal sa akong prayer. Dayon adlaw-adlaw appeal na sila nga ako masudyante Lord panalangin ni kanang protection ni kanang nay mga tawo nga gamiton nimo ba nga matabangan pud sila. Ang kulang lang gyud nakita nako nga marag kulang ang tawo nga mag-encourage sa iya ba nga mapadayon sa pagtinuod og eskwela. Kulang gid sila kanang kauban sa balay nga mo imo kuan sa ila ba mo imo guide sa ila nga dapat mo ni buhaton na dapat mo eskwela gyud kini mo ko bata daghan pa kayo pwede ipakita ba dayon kuna lang kulang gid guidance parents guidance gyud pinaka-importante gyud kayo kanang do ita maka-guide man ta pero lahi ra gyud tong naay mama naay papa sa balay nga pwede mo kuan sa ila ang problema man ni sa ila kani man gyud walay parents so parents gyud pinakadako gyud kayo siya og factor sa pag-eskwela sa bata. Kay bene siya magtuon paabot sa balay tinuod gyud na kay wala may mag-ingon nga unsa kay exam nimo ron wala number 1 pagkaon dili ni ma-monitor so bata masugot na wala gyud support sa kanang kuan ba kanang ang presence sa parents mo gyud ang pinakadako nga factor. After losing their grandfather, James and his younger brother were taken in by their young aunt and uncle. Relatives not much older than them, who are also students trying to finish their education. Full name niyo? Ivony Apelyido? Bagares. Ivony Bagares. Okay. So, si James Bagares. So, ma'am, kinsa gigati man kang James ikan pagkabata niya hangtod nagtako? Ako yung papa. So, unsa kay work yung papa before? Kuan siya kanang katong iyag yung kuan sa una kanang manggabas ito siya kahoy tapos the same time nagkuan pod siya sa construction ba. So, karon kaso dito siya na okay? Ito lang kuan September 16. So, giunsa man ninyo pag-kuan, giunsa man ninyo pag-survive? Unsa may survival ninyo? Kuan lang tinabangay lang jud. In what way magkinabangay? Na akong kuan man akong kuya bali 7 ka ba akong kuya kay
nakoy kuya sa Jensan. Siya maghatag siya sa mga din. Napug ko'y kuya dira. Kanang unsay kulang na mo diri kay kuan muhatag pud siya ba. Then papa pud ni bidim mag Kay, pila ka nang kabuk diri? kuan rami upat. So, pat mo kabuk diri sa balay kay Puyo. Nya. Puro mo mga estudyante. Pero me Gas ko ilang mo tanan. So, wala kay pagkamatay sa mong lolo, so wala gid mo ginikanan nga atiman sa inyo ha. wala. Kay akong mama nag-work man. Bali kuan pud ba. Nangita pug kuan kanang panginabuhi kay lisod pud kayo nara siya diri niya unsa man among kaunod na. So, ikaw, grade 11. Ah. So, ang imong magulang grade 12. Dahil si James, grade 9. Ang iyang mga grade 7. Grade 7 de. So, kanang kada adlaw ninyo diri, kinsa may kanang sa mabuntag. Maghikay O, na. kinsa pa'y maghikay. Ako. The household is small and the resources are limited. Balancing school with the responsibility of caring for James and his brother has been challenging for their aunt and uncle who are still finding their own way in life. Bisitaon sa ilang balay. Actually, katong pag-adto nako sa ilaha, murag once naman ko niat kanang twice gihapon to kay do naman po nihapit ko kay gikuha na ko siya. Kay mag-practice min yo wala koy gitarista. Then pagkahuman, makontak man gud nako ang iyang mga katong iyang mga kauban sa balay. So pag makontak nako sila murag makakuan ako nga makaanhin na siya sa school kay mapukaw naman siya ano na kay isa gyud dira gahi kay ulo kana dili mapukaw ba kanang isa gyud na kana magsigilag dula dili makuan sa klase. So, mga gid bitaw na usual struggles sa mga estudyante nga walay parents. Even sa mga, actually, di lang dito Oo, sa tanan, East Africa, almost. Pag wala po dito, ma'am. Kasagaya sa mga bata nga walay parents, dili, mo gito mga bata nga walay. So, pero katong bata nga na parents, bisan to side. So, pero at least, nasila ka ng motivation factor. Though life is far from easy, James's journey shows the power of support and resilience. With the care of his young aunt and uncle and the guidance of a dedicated teacher, James is determined to create a brighter future for himself and those around him. James' journey is a powerful reminder of the impact we can make. With support, kids like James can break the cycle of poverty and build a better future. Let's ensure every child has a chance. Together, we can help students like James reach their dreams.